Banal na laon, hinihiling ko na sana'y manaig ang nararamdaman ni Amaya sa akin. Ang tunay na pag-ibig ay nakakaunawa. Kung tunay kang minamahal ni Bagani, siya'y makapaghihintay. Ano man ang mangyari. Patawarin mo ako, Pusaka. Sa pagtanto ko, hindi ko kayo kayang iwan. Mahal na Dato, buhay kayo! Makikita't makakausap niyo ba ako kung ako'y patay na? Gamitin mo si Abram upang maghiganti sa iyong sariling iloy. Kaya pumapayag ako makipag-isang dibdib sa'yo sa lalong madaling panahon. Maraming salamat, Marikit. Salamat at pinaligaya mo ko. Nais ko na magsama kayong dalawa ni Amaya. Magsama kayo't magtulungan upang harapin ang bawat suliranin na inyong haharapin. Batid kong maaari hindi na tayo magkikita muli. Kaya sa pagkakataong ito, isa lang ang aking masasambit. At yun ay paalam. Hindi kita ibig saktan, ngunit ang ating pag-ibig ay hindi nararapat sa kasulukuyan. At habang naghihintay ako sa araw na yun, tutuparin ko muna ang aking bugna. Mahal ko, paalam muna sa ngayon. Paalam. Aking tala. Aking buwan. Amaya, hindi ka pa naghahapunan. Kumain ka na. Salamat, Ahak. Natutuwa ako sa Ginoo. Sapagkat kahit pa lumisan siya hindi ka rin niya natiis. Ayoko nang pag-usapan pa si Bagani. Naiintindihan ko. Paumanhin. Ngunit, Amaya, ako'y iyong kaibigan. Kaya maaari mong sabihin sa akin ng iyong nasa loob. Tulad mo, Ahak, nagagalak din ako sapagkat hindi ako natiis ng Ginoo. Iniwan niya si Sungil upang bantayan ako. Isipin ang aking kalagayan. Nangangahulugan lamang na maluwag sa dibdib ng Ginoo ang aking pagpapasya. At dapat ko rin tanggapin na hindi kami maaaring magsama sapagkat kailangan niya bumalik sa banwa ng kanyang iloy. At nangangahulugan din, Ahak, na pinakakawalan na namin ang isa't isa. Napakasaklap sapagkat kailangan niyo maghiwalay dahil sa inyong pananagutan. Ngunit, Amaya, naniniwala ako na magkakatuluyan pa rin kayo ng Ginoo. At ang bugnang ito ang magdadala at maggagawa ng paraan upang magkatuluyan kayo sa huli. Ayoko nang isipin yan, Ahak. Ayoko nang umasa. Sa ngayon, gagawin ko muna ang aking tungkulin. At nakikiusap ako sa'yo. Ito na ang huling pagkakataon na pag-uusapan natin si Bagani. Ipagpaumanin mo, Ahak, ngunit kailangan ko ng tipunin ng mga baylan. Salamat. Humahanga ako sa'yo, Amaya. Ngunit naawa rin ako sa'yo sapagkat sadya mong pinakawalan ang pagkakataong maging maligayang muli. Ngayon ay naniniwala na kung hindi lang talaga tayo nilamitan. Pagkat ayon sa kanya nooy, gagaling ang ating Dato. Yun pala yung nagsinungaling siya sa ating. Huwag mo kalilimutan na sumumpa tayo ng katapatan sa harap. Ang tunay na dapat magmay-ari ng ating katapatan ay si Dato Pulahan. Pagkat siya ang ating tunay na pinuno. Ngunit pinatunayan ni Hara Lamitan ang kanyang pagiging tuso. At yun ang katangayan ng isang magaling na pinuno. Kung gayoy, makaramdam na lang muna tayo. Suriin nating maigi kung sino sa kanilang dalawa ang higit na magaling na pinuno. Hanggat di natin alam kung sino sa kanila mananaig. Paglingkuran natin sila ng patas upang hindi nila mahalata na namamangka tayo sa dalawang ilog. Nasaan si Pulahan? Kinakausap niya ang ilang mandirigma sa labas ng balay, Hara. Hindi ko lubos maisip kung paano pag gumaling ang ulupong na yun. Sa lubha ng kanyang karamdaman ay tila hindi na siya gagaling. Subalit, bakit biglang pumuti ang kanyang lagay? Pagpaumanhin niyo, Hara, subalit hindi ko rin alam. Tumahan na kayo, Oray. Malalim ng gabi at kailangan mo na magpahinga. Hindi ako patutulugin ng hapdin na dadarama ko sa aking dibdib. Dahil sa...
lang kasing pait. Ang sama ng loob ko. Nang ginawa ng aking apong siyang away. Ano po bang ginawa ng apo niyo? Pinagtulakan niya ako na sila ako'y mayroong isang karamdamang nakapandidiri. Sa halip na ako'y kanyang pasalamatan sa pagligtas ko sa kanyang buhay. Kailangan matuklasan ko kung anong nangyari. Kailangan malaman ko kung may tumulong man sa kanya. At humanda sa akin ang sino mang sanhi ng paggaling ni Pulahan. Basta ba ang aming narinig? Kayo ang sanhi ng biglang paggaling ng dato? Busay, hindi lamang dato ang aking apo. Siya ay isang raha. Si Raha ang away. Ngunit, wasto ang inyong tinura. Ako nga ang nagbigay luna sa kanyang karamdaman. Sapagkat ako ay nagsagawa ng isang pangbawi. Isang gabing ang lahat ay tulog na. Nagtungo ako sa kakahuyan. At sa mahiwagang puno ng dakit ay aking isinagawa ang pagbawi sa dungan ni Angaway. Natitiyak ko, hindi ako maaring magkamali. Naging matagumpay ang aking pagbawi. Ngunit, ang ipinagtataka ko ay tila hindi niya ako nakikilala at kinukutya pa niya ako. Hindi maaaring malaman ni Hara Lamitan na may kinalaman si Uray Hilway sa pagaling ni Dato Pulahan. Maaaring isipin ng Hara na nilabag natin ang utos niya. Uray, walang ibang dapat makabatid na ikaw ang nagbigay lunas sa dato. Sapagkat sa sandaling mabatid ng Hara, parurusahan niya tayong lahat. Kaya't mangako ka, Uray, na hindi ka magsasalita at ititiko mo ang iyong bibig sa lahat ng oras. Ang pagtaya sa mga bato ay nagsasabing may kakaharaping pagsubok ang iyong pamumuno at ang banwang ito. Ito ay isang suliraning magbibigay ng malaking hadlang at pabigat upang ang iyong pamumuno at ang banwang ito ay hindi umangat ng naaayon. Hanggat naririto ang suliraning ito, hindi makakawala ang ating banwa sa pagdurusa at takot na namamayani dito. Hanggat naririto ang suliraning ito, hindi tayo uusad ng naaayon. Silamitan. Silamitan ang pinapabatid mo sa akin. Sapagkat hanggat nandyan siya bilang Hara, mananatili ang takot sa atin sa kanyang mga hakbangin. Kumikirot pa ba ang iyong sugat, mahal kong Bana? Hindi ko alintana ang hapdi ng aking sugat, pagkat pinapaalala nito ang katampalasang ginawa laban sa akin. Nakatanim sa isipan ko ang mukha ni Bagani na siyang sumaksak sa akin. Ibig kong makiganti. Pagbabayarin ko siya na mahal. Tulog na ba ang ating Iloy? Oo, Amaya. Siya'y nagpapahinga na. Magpahinga ka na rin, Binayaan, sapagkat hindi mainam sa'yo na nagdadalang taong nagpupuyat. Ako hindi pa dinadalaw ng antok.
Kaya't naisipan ko muna na makipag-usap sa iyo. Anong ibig mong pag-usapan natin? Pag-usapan natin ang muli mong pagtanggap ng katungkulan sa banwang ito. Masaya ka naman ba sa iyong naging pasya? Oo, binayaan, masaya ako. At titiyakin ko ang kaligtasan ng banwang ito at lahat ng aking naaahopan. Ngunit magagawa ko lamang yun kung matatalo ko ang nag-iisang banta sa ating kapayapaan. Si Lamitan. Batid kong alam mo rin ang pakiramdam na ito pagkat ikaw man ay naghahangad na magiganti kay Amaya. Tama ka. Subalit nang sugurin namin ang banwang nagkakanlong kay Amaya, ay nabigo kaming makupkup yun. Sandali, Lamitan. Naroon ba si Bagani sa banwang yon? Hindi ko tiyak. Subalit hindi siya namataan ni Gadang roon. Malamang ay wala. Kung wala roon si Bagani, Jack, siya ay nasa ibang puod o banwa. At saang banwa naman siya maaari magtungo? Sa banwa ng kanyang inang siningayan. Hindi kaya naroon ang hayop na may sala sa akin. Ang gibawang pagpabalik. Ikinagagala kong makita kang muli. Masaya rin ako't makita kang ligtas, Bayang. Mali pa yung adlaw. Ang aking babagorang, bakit hindi niyo siya kasama sumalubong sa amin? Ikinalulungkot kong ipabatid sa inyo. Ngunit malubhan ang kalagayan ng inyong babagurang. Nakaratay siya ngayon sa kanilang balay. Binabantayan ni Dian. Salamat. Bakit kayo lamang ang pumarito? Nasaan si Abweg? Kagabi napansin ko rin na hindi niyo siya kasama. Nasaan ang aking atubang? Si Abweg ay isinugo ko sa banwa ng mga lumad. Sapagkat nais kong malaman kung anong paghahanda ang ginagawa nila Amaya upang sa susunod naming paglusog ay magwawagi kami. Maaari ka naman magpadala doon ang sarili mong tauhan. Bakit ang atubang ko pa ang sinugo mo? Sapagkat siya ang pinakamagaling. Lalo na't sa'yo siya nagsanay at natuto. May nais akong ipagawa sa inyo. Magsugo kayo ng dalawang mapagkakatiwalaan natin na magmamanman sa banwa ni Dato Adjong. Dato Adjong? Hindi ba't yun ang ngalan ng ama ni Haralingayan? Tama. Si Dato Adjong ay ang nuno ni Bagani. At maaaring sa kanyang banwa nagtatago ang nagtangkap pumatay sa akin. Kaya lulusob tayo sa kanilang banwa sa sandaling matyak natin na nandun nga si Bagani. Magpagaling na kayo, babagorang. Nandito na ako. Maaari na tayo mga aso ni Banok. Ihanda mo mga ang bangkaw. Paramihan tayo na mahuhuli. Saan ko yan? Nasaan si Amaya? Akala ko ba'y ipapakilala mo siya sa akin? Hindi siya sumama sa akin, babagorang. Sa katunayan nga, nagsisisi nga ako. Tila nagsayang lang ako ng panahon. Sana hindi na lang ako umalis. Hindi ko dapat kayo iniwan na ganito kayong ang inyong kalagayan. Sana naalagaan ko pa kayo. Huwag mong pagsisiyan ang pagpunta mo roon. Mahalaga ay sumubok ka.
mainam din na bigo ka. Dahil ang kabiguan niyan ang magbibigay tamis sa mga tagumpay na matatamo mo. Bakit mo ako dinala dito sa Kakahuyan? May bumabagabag ba sa'yo? Wala, Kapid. Nais lang kitang makausap sa anyong tao. Hindi ka magaling magsinungaling, Amaya. Tamang yung tinuran. Sapagkat naisip ko lamang. Nais ko uling lumusog. At sa pagkakataong yun, nais kong parusahan si Lamitan. O hindi man, papaslang ko siya. Magandang araw, Ginoo. Malipayang adlaw, Abram. Narito ko ba upang dalawin ang aking babagurang? Hindi ba gani? Batid ko na may iniindang karamdaman ng datu. Ang totoo ay ikaw ang sadya ko. Dahil ikaw ang pinakamatandang apo ng datu. At may tuturing tagapagmana. Kaya napagpasahan kung sa'yo na lang humingi ng basbas. At bakit po naman kailangan ng aking basbas? Dahil nais kong makaisang dibdib si Marikit. Kung tutuusin, maaari kong saktan o tuklawin si Lamitan eh. Ngunit hindi ko yun maaaring gawin, pagkat bahagi iyon ng iyong tagna. Naunawaan kita, Kapid. Ngunit hindi ko nais na ako lang ang iyong gabayan. Nais kong gabayan mo rin ang magiging mga kasama ko sa paglusob. Hindi ko maipapangako na kaya ko silang gabayan lahat. Ngunit susubukan ko. Dagang salamat sa iyo, Kapid. Magiging matibay na ang aking pagpapasya. Tatapusin ko na ang pinakamalaking dagok sa aking buhay. Paparusahan ko si Lamitan. Tinanggap ba ni Marikit ang iyong alok na makipag-isang dibdib? Oo, Ginoo. Nang tanungin ko siya, hindi na siya nagdalawang isip. Kaya akong pinakamasayang Ginoo ngayon sa balat ng lupa. Mabuti ka ba, Abram? Nagagalak ako sapagkat kayo ni Marikit ay nagkakamabutihan na. Sana'y pangalagaan mo ang biyayang dumating sa'yo. Hindi lahat ng tao ay kasing palad mo. Hayaan mo. Isa sa puso ko ang iyong payo, Ginoo. Kung ganoon, ibinibigay ko sa'yo ang aking basbas. Hangad ko ang kaligayahan ninyo ni Marikit. Daghang salamat, Ginoo. Talagang hindi ko na masikmura ang pagiging garapal ni Pulahan. Tila inako na niya ang pagiging ama ng puod na ito. Napansin ko nga rin yan, mahal na Hara. Mula nang himagsikan ay hindi na niya nilisan ang ating puod. At pinili niyang mamalagi rito kaysa sa sarili niyang banwa. Ngunit ang aking tanong, bakit kayo pumayag, mahal na Hara? Sapagkat kakailanganin ko pa rin ang kanyang hukbo sa muli naming pagkaharap ni Amaya. Kaya sa ngayon, pagbibigyan ko muna siya sa kanyang nais na maparusahan si Bagani hanggang makaisip ako ng bagong paraan upang tuluyan siyang mapaslang. Dato, kanina pa nakalis ang aming dalawang inutusan upang magmanman kay Dato Adyong. Mainam kung ganon. Dasal ko nawa ay naroon nga si Bagani. Nasa ganon na hindi na akong mahirapan pang maghanap sa kanya. At kung naroon nga ang Ginoo, Dato? Sa pagbilog ng buwan, tutulak tayo upang lumusob sa kanila. Ipinaalam na ni Abram sa akin ang kanyang mabuting hangad sa iyo, Marikit. Kaya binabati kita. Batid kong magiging maayos ang iyong kalagayan sa kanya. Sa sandaling kayo ay maging magkabayak. Salamat, Bagani. Ngunit ang aking kapatid sa ama, ano ang naganap sa inyo ni Amaya? Bakit hindi mo sila isinama rito kasama ang ating kapuon? Kasama nila si Amaya, na ngayon ay
tumatay yung bagong pinuno ng mga lumad. Iisa lamang ang ating layunin. Ang muling lumusob sa buod. At sa pagkakataong ito, titiyakin natin na magagantihan natin si Lamitan. Pusaka, nais ko marinig ang iyong kuro-kuro ukol dito. Ako ay may anak na nasaway dahil sa kanila. Walang higit na matutuwa kundi ako ay makapaghiganti. At sa gayon ay makatahimik na rin ang aking loob. Dato Girong, handa pa rin ba ang iyong mga kasama na kami tulungan? Oo, Amaya. Lahat ng kapanalig natin sa huling labanan ay isang ayon na ipaghiganti ang mga kasama nilang nasawi. Kuling, nais kong sunduin mo ang mga baylan upang masabi natin ang ating hakbangin nang tayo mabasbasan. Masusunod, Amaya. At ano naman ang aking gagawin, Amaya? Binayaan maiiwan ka sa ating banwa upang ipagpatuloy yung pagtuturo sa mga bata magsulat at magbasa. Kung gano'n ay natutuwa ako sa kanyang kapalaran at umaayon rin ang lahat sa aking layunin. Anong ibig mo iparating? Hindi kita na mauunawaan. Tsaka ko na ipapabatid sa iyo ang lahat sa sandaling kami mapag-isang dibdib na ni Abram. Sa ngayon, magtiwala ka na lang muna sa akin, ako'y inyong kaanib na. Nagtitiwala ako sa iyo, Marikit. Salamat, Pagani. Kung iyong mamarapatin, ako'y magpapaalam na upang paghandaan ang pamamanhikan ng Ginoong Dayo. Hanggang sa muli, Pagani. Hanggang sa muli. Totoo nga ang hinala ng ating Dato Yuming. Narito nga sa banwa ng kanyang ninuno si Bagani. Kailangan natin makarating agad sa ating puod upang may ulat kay Dato Pulahan. Ngunit hindi ako tunay na guro, Amaya. Isa ako sa pinakamagaling mong mandirigma. Batid ko yan. Ngunit ayoko mapahamak ang batang dinadala mo. Hindi ko isusugal ang kanyang buhay hanggat hindi siya naisisilang. Sungil, mapalad ako at nagbalik ka. Ikaw ang aking magiging kasangga sa pakikipaglaban. Tayo ay muling lulusob sa pagbilog ng buwan. Kung gayon, dapat na nating simulan ang paghahanda. Tayo na. Maayong gabi, mahal na Ara. Gayon din sa inyo. Naparito ako upang malaman kung kailan binabalak na isagawa ng aking bana ang pangangayaw sa banwa ng ninuno ni Bagani. Ibig ni Dato Pula na sumalakay kami sa kabilugan ng buwan. Gigil na gigil talaga ang aking bana na makapaghiganti kay Bagani. Wala na siyang iniisip araw at gabi kundi ito na lamang. At sasamantalahin natin yon. Ano ang ibig niyo sabihin, mahal na Ara? Nais ko na kapag nasa gitna kayo ng sagupaan, tiyakin ninyo na masasaktan si Pulahan at mamamatay. Magaling! Kahanga-hanga, Dato. Ngunit sana ay hindi na ninyo dinaramdam ang inyong sugat na hindi pa naghihilom. Kaya ipinapayo ko sa inyo. Hindi ko kailangan ng iyong payo, Gadang. At huwag mo na muli akong hahamakin ng aking kakayahan. Pagkat kahit ako may sugat, ay kayang-kaya ko pa rin lumaban. Palagay ko, ikaw ang kailangang magsanay. Pagkat di ako, hindi ka napapalaring muli sa sandaling ikaw'y lumaban. Hindi namin iyan maaaring gawin sa sarili naming Dato, Hara. Gagawin niyo yan. Sapagkat kapag sinuway ninyo ang utos ko, isusumbong ko kay Pulahan ang ginawa niyong pagpaslang kay Abweg. At tiyak magagalit siya. At kayo'y parurusahan. At maaaring kamatayan din.
Isusuplong rin namin kayo sa aming dato, Haralamitan, na kayo ang may pakana ng lahat. Nanililang nyo lang kami upang magalit kami kay Abweg at patayin siya. At ikakaila ko ang inyong paratang. Sa tingin ninyo, kapag pinagharap tayo ni Dato Pulahan, sino ang paniniwalaan niya? Kaya gagawin nyo ang nais ko. At ipinangangako ko, hindi kayo magsisisi. Sapagkat gagantimpalaan ko kayo ng maraming bulawan at higit na kapangyarihan sa puot na ito. Maway. May nararamdaman akong panganib na muling kasusuungan ng aking apo. Nakalisa ba ang dalawang nagmamatyag? Kagabi pa, kaya tiyak kong nakarating na sila sa puod ngayon. Sino kayo? Magpakilala. Kami po ay hindi kaaway. Bagkos, kami ay kaanak ni Baragahi. Ibig kong ipagtanggol ka sapagkat nasa panganib ang iyong buhay. Sino ang nagtatangka sa aking buhay? Si Lamitan ang ibig na pumaslang sa'yo. Ibig ko na matapos ang pamamangkaw na ito. Pagkat nais ko nang maganap agad ang pakikipag-isang dibdib sa'yo, mamaya. Bakit ka makikipag-isang dibdib sa kanya? Pagkat yun lamang ang paraan upang ako'y magkaroon ng katayuan at kapangyarihan na magagamit ko sa paghihiganti kay Haralamitan. Kung totoo man kayo ay kamag-anak o hindi ni Paragahin, ay hindi na mahalaga sa akin. Sapagkat hindi ko na ibig na masalakay pa ng aming mga kaaway. Kaya damputin sila at ikulong. Nais kong ipaalam sa'yo na ang isinugo ni Sungil upang magmanman sa pood ay ipinahuli ni Lamitan sa kanyang mga mandirigma.